Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. So, ngayon po, ang nakikita nyo po dito sa taas ng screen na ito ay video sa PCO press briefing. At siguro kilala nyo na yan, si Ka Eden Santos, si Aling Eden Santos. Na ewan ko lang medyo hindi talaga ako minsan mapalagay sa kanyang tanong sa ating Undersecretary Claire Castro. Para po makita ninyo, eto po, ipe-play ko yung video at magre-reaction po tayo. Kailan po kaya mailalabas ng Marcos administration yung ulit. Kailan po kaya mailalabas ng Marcos administration yung 20 pesos na halaga ng 20 pesos na halaga ng bigas kada kilo po? Tapos na po ba yung guidelines ukol dito? Kasi po after ng announcement, maraming lumabas sa social media. Ano po yung sinasabi na yung bigas ay luma, may amoy. Meron naman pong iba sa ibang lugar mismo, hindi naman sa Visayas kung saan dapat una yung implementation nito. Sabi niyo po na manggagaling din sa mga lokal na magsasaka. Teka, ayan. Alam niyo po, medyo napapaisip ako dito kasi yung tanong niya na yung sinasabi niya na meron daw pong issue na mabaho yung bigas, bulok, diba? Hindi pa nga ito na-implement May 1 pa nga lang ito mai-implement. Kaya paano nangyari na nalaman niya yun? Nagtataka ako, bakit niya naitatanong yung ganong bulok daw yung bigas mabaho? Hindi pa nga ito nagro-roll out. Hindi pa ito nagsisimula. So, ibig sabihin na kagad, yung kanyang mga napanood na video, yung mga kanyang nakitang mga sinasabing may bukbok, bulok at panghayop, yung sinasabing bigas, ibig sabihin, yun po ay fake news. Aling Eden naman, ano ba naman? Di ba? Batikang reporter ka na. Alam niyo po ba, sa Malacanang po, meron po silang rules diyan na dapat yung magko-cover sa Malacanang ay merong 5 taong experience. So kapag ikaw meron ka ng 5 taong experience sa mainstream media, ibig sabihin, di ba, batikan ka ng reporter. So yung mga ganito na mga issue, kung papatulan mo pa din after ng ilang taon mong pagsisilbi sa Net25, anong klase kang journalist? Kasi bukod tangi lamang na siya ang nagtatanong ng ganito. Kahit na pinaliwanag na ng ating USEC na ito pong mga ganitong video ay fake news. At yan nga po ay pinakita pa sa isang dulong bahagi ng isang PCO press briefing. Around Miyerkules yata yun kung hindi ako nagkakamali. Last week. Miyerkules or Huwebes yan nung inilabas po. So, ibig sabihin, di ba, ano bang pumapasok sa isipan mo? At nasasabi mo, natatanong mo yung ganito, na alam naman lahat ng tao dyan sa kwarto na yan, na fake news yun. Di ba kaya, ewan ko ba dito kay Aling Eden? Yung pong ibebentang 20 pesos na bigas, may we know po sino-sino yung mga magsasaka or kooperatiba na... Ayan pwede daw bang malaman kung sino po yung mga magsasaka? Buti sana kung galing lamang sa isang sitio sa Cebu City, yung bigas na inani at ibebenta ng 20 pesos per kilo. Baka kung sa isang sitio, yan malaman si Juan de la Cruz, si Erning de la Cruz, si Tonyo de la Cruz,
Si Peping de la Cruz, si Omeng de la Cruz. Diba? Baka mapangalanan pa. Diba? Baka mapangalanan pa kung sino po yung mga magsasaka na yon kung sa isang sityo. Kasi hindi naman lingid yung sa kaalaman ng sa isang sityo, isang halos mga pamilya lang naman yan. Ilang pamilya lang yan nandyan sa loob ng isang sityo. Tapos, diba dyan sa sityo na yan, yung mga lupain na yan, ilan lang ang may-ari. So, pwedeng pangalanan. Kung sa isang sityo lang manggagaling, yung aanihing bigas, aanihing palay at gagawing bigas at ibebenta sa Visayas for 20 pesos per kilogram. Diba? Kaya lang po, yung bigas na ibebenta ay from the regions in Visayas. Diba? Aling Eden naman. Diyos ko naman. Kung meron mang mga magsasaka dyan, papangalanan isa-isa. Baka mga 10,000 magsasaka yan. Hindi kayo matatapos. Kasi pangkaraniwan ng press briefing ni Yusek Claire Castro, tumatagal lang ng mga 30, 40, matagal na yung 1 oras. Nung nakaraan, meron ako nakita parang magi-1 oras. Pero, di ba, ano ba namang tanong yan? Kailangan pa bang tanungin talaga kung sino yung magsasaka? Yung kooperatiba, pwede pa siguro, di ba? Pero, ano bang klaseng tanong yan? Ikaw ba talaga batikang reporter or batikang DDS? Magiging source po o pagkukunan nitong bigas na ito. Unahin po natin ang mga katanungan ni Miss Eden. Una po, pinapasinungalingan na po namin yung sinasabi sa mga balita na ito'y may amoy. Unang-una, hindi pa po nag-roll out. Kaya po ito ay masasabi natin isang disinformation. Fake news yun, di ba? Hindi pa nga nagsisimula yung proyekto, hindi pa nagro-roll out, hindi pa naibebenta, meron na kagad humusga, meron na kagad nag-video. Actually, yung nag-video, pinakita yon sa palengke yun, na dinadakot-dakot na ganun yung bigas. Tapos, pinapakita na parang may mga itim-itim. May mga may itim na nandoon sa bigas na hindi ko alam kung ano yun. Kung bukbok, kung madumi. Hindi pa nga po na ibebenta. May 1 pa lang ibebenta. Paano mo masasabi kagad na bulok yan o mabaho? Sus Mariosep naman. Fake news yun, Aling Eden. Ba't mo pinapatulan? Pangalawa po, sinabi po ni Secretary Laurel na ang una pong ilo-launch po ito sa Cebu, May 1. So kung saan po ito ibebenta, ito po ay ayon na rin po sa guidelines ng local government units. Siguro po mas maganda po itanong natin kung sino po yung mga involved na local government units para malaman natin kung ano yung mga guidelines po nila. At sa May 2 naman po ay sisimulan din po ito sa Visayas Avenue, sa Bureau of Animal and Industry. Sa May 2 po, ito naman po ay sa Kabiwa. Ano po yung sino-sino po yung mga magsasaka or kooperatiba na pagmumulan po nitong source ng 20 pesos na bigas? Kasi sabi niyo po, local farmers po ang panggagalingan nito. Ibig sabihin, hindi po imported rice yung ibebenta natin na 20 pesos na bigas. Sa ngayon po, ang sinasabi po natin ay manggagaling ito sa local farmers. Yan po ang maliwanag. Kung meron pong mga kooperatibang mai-involve po dito, tignan po natin ang susunod na guidelines at hingin po natin ang mga listahan. Kaya kalo-launch pa lamang po nito at sisimulan pa lamang po sa May 1. So wala pong mga specific na mga kooperatiba or mga magsasaka na pagmumulan po nitong bigas na ito, itong 20 pesos, para po naman na malaman natin na yung bigas galing po talaga sa ating mga magsasaka, hindi lamang yung mamamayan natin ang makikinabang sa murang bigas, kundi maging yung mga magsasaka po. Parang 2 birds in 1 stone po yung hit ng gobyerno natin dito. Katulad po ng sinabi natin, dapat wala po tayong pagdududa. Local farmers po sa panahon po ngayon, as we speak, sa local farmers po ito kukunin.
Kung meron pa pong detalye, kukunin muna po natin sa local government units. May 1 pa po ito ilulunsad sa Cebu. Kapag may detalye na po tayo, ibibigay po namin sa inyo. Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, ma'am. Ma'am, Vice President Sara Duterte has Ayan. Di ba? Diyos ko, inulit pa. Di ba po? Parang alam mo yung, ipipilit mo yung tanong. Maliwanag naman sinabi ni Gob Gwen, yung isa sa mga nagpasimuno ng kumbaga pagsasakatuparan ng proyekto na ito o yung kumbaga gusto nilang maisakatuparan yung aspiration ng ating Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos per kilogram ng bigas. Sinabi nila na yan po ay galing sa mga sa mga magsasaka po ng Visayas region kasi po meron po silang mga stocks. At isa-subsidize ng gobyerno yung parang 33 pesos yan, yung 13 pesos isa-subsidize ng gobyerno. Ngayon, yung 20 pesos, yun yung bibilin per kilogram ng ating mga kababayan dyan sa Visayas. Pero hindi pa po ito nagsisimula. Hindi pa po ito naibebenta. Wala pa pong naibebentang bigas. So, dun sa tanong ni Aling Eden, o yung sinasabi niyang mabaho, bulok o may amoy, etong bigas na ito, yun nga po'y fake news. Tapos, yung pagtatanong na kung sino yung magsasaka na yun, anak ng teteng, di ba parang alam mo yung, magtiwala ka. Gobyerno to. Gobyerno ang kumikilos, gobyerno ang gumagawa ng trabaho na ito. At ang gobyerno, hindi lolokoy ng taong bayan. Hindi nila tatarantadoy ng taong bayan na yung papamigay nilang bigas ay imported pala, kahit na sinasabi nila na galing ito sa mga local farmers ng Visayas region. Wala ka bang tiwala sa gobyerno? Wala ka bang tiwala sa NFA? Wala ka bang tiwala sa mga gobernador ng Visayas region, Aling Eden? Alam nyo, ewan ko hindi kaya dapat ibanto sa Malacanang katulad ng ginawa sa kaya pangalan yung sa Rappler. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, Pia Ranada ba yun, yung naban dyan sa Malacanang? Kasi ito, si Aling Eden, ilang beses na tong nagpapahiwatig na parang hindi niya gusto ang gobyerno ni PBBM. Nasoplak nga ito ni Yusek Claire Castro patungkol doon sa sinasabi nito na yung ating mga kababayan daw ay nagre-request na humihingi daw ng hair follicle drug test. Alam naman natin kung sino ang humihingi ng hair follicle drug test at wala nang iba kung hindi ang mga DDS. Diba? Wala ka bang tiwala sa Pangulo? Kasi ako, sa aking palagay, hindi magagampanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang napakahirap na trabaho ng isang presidente kung siya'y gumagamit ng iligal na pulburon. Diba? Ang trabaho ng Pangulo, hindi yan 8 to 5. Ang trabaho ng Pangulo simula sa kanyang pagdilat ng kanyang mata hanggang sa siya'y magkaroon ng pagkakataon na matulog, yun dun lamang natatapos ang oras ng kanyang trabaho pag nahiga na siya sa higaan niya. Pag natulog na siya. Pero pag mulat ng mata niyan, trabaho na kagad yan. Yan ba'y tingin ba ni Aling Eden ay magagampanan ni PBBM kung siya'y lutang, bangag, sabog sa pinagbabawal na pulburon? Diba? I don't think so na magagawa ni PBBM ang trabaho na yan. Kaya yung sinasabi niya, pinupunto niya, pinupush pa niya na magpa-hair follicle drug test si PBBM. Diba?
Hindi po ano yan. Hindi na dapat tinatanong yung mga ganyang fake news o hindi na dapat sinusuportahan yung mga ganyang fake news. Sinabi na nga ng NBI, ng PNP, ng lahat ng sangay ng gobyerno, law enforcement, sinabi na nila fake yung video. Tapos si Aling Eden, nagpupush ng hair follicle drug test sa isang PCO press briefing. Aba, ano ka ba? DDS ka ba? The timing of the release of this 20 peso per kilo rice, how do you convince the public that this is not a form of politicking, particularly because it is being launched weeks before the midterm elections? Kailan pa po ba natin ibibigay ang sakate sa kabayo? Kung kailan namatay na yung kabayo? Sa politika po, wala pong timing. Sa pagbibigay ng ayuda, sa pagbibigay sa mga taong kinakailangan ng tulong, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lupunan, hindi po kino-question ang timing dito. Sa pinakamaagang kakayanin ng gobyerno na maibigay ang tulong, ibibigay po yan. Walang politika rito. Malamang sinasabi lamang ito para muling bigyan ng negatibong epekto ang isinasagawa ng Pangulo para matupad ang 20 pesos kada kilo na bigas. Why wasn't it possible for the government to launch it way earlier, considering that this was a promise made during 2022, around 3 years ago? Obviously, hindi naman po sa isang click ng kamay ay maisasagawa ito. Lahat po ay kailangan magtulong-tulong. Katulad po nito, may mga Visayas governors na nagbigay ng kanilang pagsang-ayon para makapagbigay din po ng subsidiya kasama po ang national government. Yan po ay inaaral, hindi po ito basta-basta sinasagawa. Dapat po malinis ang pagkakagawa para po mas magandang maibigay at kung kakayaning magtuloy-tuloy talaga ang proyektong ito ng Pangulo, ay dapat pong gawin lamang. Ma'am, final question from my end. How sustainable, how confident are you with regard to the sustainability of this project, considering that the government is subsidizing a big portion of the amount and it's not the actual cost of production for farmers? Yan naman po ay sinasabi na masusustain hanggat December. Ito pong taon ng December. At ang pinag-uusapan po ngayon ay sa susunod na taon ay maaaring maisama na po ito sa budget. Iyon. Diba? Yun po yung video na yon ni Yusek. Saan po ito ibebenta? Ito po ay ayon na rin po sa... Ayun. So, yun po yung tanungan po sa Malacanang patungkol po dyan sa bigas. Ngayon, dito sa issue kay BP Sara, syempre, ang sasabihin ni BP Sara, itinataon yan sa eleksyon. Pero ang totoo po, di ba, hindi po ito sinabi ni PBBM noong panahon ng kampanyahan na sa 2025 may election, magkakaroon na tayo ng 20 pesos per kilo ng bigas. Wala pong gano'n na sinabi ang ating Pangulo. Ang sinabi lang ng ating Pangulo ay gusto niya na mabigyan ng tigbe 20 pesos per kilo na bigas ang mga Pilipino. Aspiration yon, gagawin niya. Hindi yun pangako, pero plano. Ngayon na may isa sa katuparan, di ba, noong panahon na hindi po ito matupad dahil nga po napakahirap, dahil binaon tayo ni Digong sa utang, at meron pang rice tarification loan nitong si Cynthia Villar, itatapik po natin yan sa ibang vlog. Talaga pong mahihirapan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, kung dahil po sa eleksyon, sa totoo lang, hindi naman po talaga yan itinatiming sa panahon ng eleksyon. Kasi kung hihintayin pa natin ang after election, saka pa lang po natin ito isa sa katuparan. Baka yung meron lamang 500 piso sa May 1, di ba? Baka hindi na umabot hanggang May 13 o May 14 ang kanyang budget. Baka yung kanyang perang 500, 'di ba? Kahit papaano makakabili siya ng 10 kilo ng bigas. Di meron pa siyang 300 pang ulam. Pwede na 'yun kung ano man ang mabiling ulam, gulay-gulay na lang. 'Di ba? At least makakaabot. Hindi po yung kung hihintayin pa niya ang after election, baka yun nga po aanhin pa ang bigas kung patay na yung kabayo.
Diba? Kaya dito walang timing, hindi po ito tina-timing sa oras ng eleksyon. Kasi kung gusto po itong i-timing ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa panahon ng eleksyon, kung talagang ito'y sinasadya, di ba? Bakit ngayon lang inilabas? Di sana doon pa lang sa unang salbo ng kanilang pagpapakilala niya sa alyansa para sa bagong Pilipinas, mga senatorial ball, sinabi niya na kagad yan, di ba? Pero nito lang po nagkaroon ng meeting. At sinabi naman ng ating COMELEC chairman na wala namang problema dito dahil lang eto na mga ngasiwa ay NFA, hindi naman to butante, hindi naman to kumakandidato. Ang iiwasan lang ay meron pong mga politiko na makikibahagi sa pagbebenta na ito ng 20 pesos per kg na bigas. At isa pa, syempre lahat naman sasabihin ni Sara, pamumulitika, pangangampanya. Pero alam natin na ito'y paninira lamang sa ating gobyerno at kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala na lang sigurong iba pang masabi si BP Sara. Kaya eto si Aling Eden saka si BP Sara, di ba? Si Aling Eden kahit papaano na nahahalataman natin, di ba? Sana ayusin niya yung pagtatanong sa susunod. Hindi porke nakikita ka na as controversial na tagapagtanong diyan sa PCO press briefing, pangangatawanan mo na. Makibahagi ka sa masustansyang pakikipagbalitaktakan, hindi yung kada ikay magtatanong, maglalabas ka ng kontrobersya, maglalabas ka ng chismis, at susuportahan mo pa yung fake news. Diba? Yun po ang pinakapangit sa isang journalist. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. At nako, speaking of fake news, dyan tayo hindi magkakaroon ng fake news. Kay Senator Benhar Abalos. Nako, sa mga tropa pips natin dyan. Na boboto po ngayong May 2025. Kung kayo po ay naghahanap ng kandidato na may magandang track record. Naku po, isa po sa mga nangunguna dyan at solid ang track record ay si Benhar Abalos. Suportahan po ninyo sa darating po na eleksyon May 2025 para po wala ng fake news na makalusot sa Senado. So, yun lamang po. Ingat po kayo. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.